Mabait po. Yeah. Bait po. Masayahin, makulit at mapagmahal. Kapatid na kung ituring ng malalapit niyang kaibigan si Kenneth Alcedo, 19 na taong gulang. Nung nakilala po si Kenneth, yun siyempre po may kulit sa katawan, ganyan po. Parang nagkakasundo kami. Yun naman po, pag kunyari yung may sasapit po yung yung kaarawan niya po. Sama-sama po kami, salo-salo, ganyan po. First year maritime student si Kenneth sa PNTC Colleges sa Dasmariñas, Cavite. Marso nitong taon, laking gulat ng kanyang mga kaibigan nang malamang sumali raw sa isang fraternity si Kenneth sa kanilang paaralan. Para daw po makatulong sa magulang para hindi masyado magastos dahil sa benefits nung mga bagong kakilala o kaya napagtripan lang po nilang isali. Pipilitin po nila, minsan namimilit po eh. Kwento pa raw ni Kenneth sa kanila, naniwala siyang mas mapapadali ang pagsampa niya sa barko kapag sumali sa tinatawag nilang brotherhood o kapatiran. Sikat na sikat daw po yung chapter, kumbaga big time daw po. Nakita pa raw ng isa nilang kaibigan na paalis si Kenneth noong March 1 ng umaga. Pinigilan siya ng tropa namin wag nang tumuloy dahil kakapahamak niya rin yun. Bandang alas 2 ng hapon ng March 1, 2026, nakuna ng CCTV ang huling mga sandali ni Kenneth. Makikita ang isang kotse na dumating sa harapan ng emergency room ng isang ospital sa General Trias, Cavite. Maya-maya pa, inilabas ng 3 lalaki ang walang balay na si Kenneth at saka siya inilapag sa hospital bed. Ang isang empleyado ng ospital sumampa na sa kama at sinimula na agad ang pagsi-CPR sa binata. Ang 2 sa 3 lalaking naghatid sa kanya pumasok din ang emergency room pero ilang minuto lamang ang lumipas, idineklara na si Kenneth Alcedo na dead on arrival. Sa mismong mga oras na ito, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa ospital. May ikatlo po na na tao, siya po yung driver, hindi po siya bumaba. Tapos yung 2 pong occupant po nung Mirage, humingi ng tulong sa security guard, humingi sila ng tulong sa hospital staff na baka pwedeng tulungan silang ibaba yung pasyente nila. At ang sabi po nila ay biktima daw po ito ng hit and run. Ayon sa medical legal report mula sa Cavite Provincial Forensic Unit, severe blunt force trauma to the lower extremities ang ikinasawi ni Kenneth o matinding pinsala sa ibabang bahagi ng katawan. Sa mga detalye ng medical legal, nakasaad na nagtamo si Kenneth ng abrasion o mga sugat sa kanyang labi at fracture o yung pagkabugi sa kanyang mga ngipin. Sa kanyang katawan, nagtamo ang binata ng mga sugat sa kanyang bisig, mga abrasion at namuong dugo sa loob ng kanyang mga daliri, tuhod, mga daliri sa paa at magkabilang hita. Sa pagsusuri naman sa maselang bahagi ng katawan ng biktima, nakitaan ito ng 5 square indentation at mga buto ng sili. Dahil sa natamong mga pasa, sugat at pamumuo ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan, malakas ang paniniwala ng PNP na hazing ang ginawa sa biktimang si Kenneth Alcedo. Nung pinuntahan po namin, nakita nga po namin may isang lalaki po na may mga marka po ng palo sa hita, magkabilang hita, na kung iisipin po ng bawat isa, talagang hazing po talaga ito nangyari. Ang CCTV footage ng paghatid ng isang kotse kay Kenneth sa ospital naging daan para matunto ng mga sangkot sa pagkasawi ng biktima. March 2, 2026, kasama ang resibo, binisita ng mga otoridad ang bahay ng may-ari ng kotse ayon sa rehistro nito. Pero nang makarating sa lokasyon, wala rito ang sasakyan. Tumanggi ang may-ari na humarap sa kamera pero ayon sa kanya, naibenta na raw niya ang sasakyan sa iba. Sa binigay niyang impormasyon, natunto ng mga otoridad at ng resibo ang pinagbenta ka ng sasakyan. Pero pagdating sa address, ang sasakyan na nakita sa CCTV ng ospital, naibenta na rin pala sa iba. Kasi baka ito yung nakabili na pulis din yung kapatid eh. Yan ang responsibilidad ng bawat isa sa inyo na nagbabayad and sell na hindi nyo na nalaman kung ano ang binibenta. Ang huling buyer napag-alaman na isang jail officer sa BJMP sa General Trias. Sa koordinasyon ng pulisya sa BJMP ng bayan, agad nalaman ang lokasyon ng di umano'y buyer ng sasakyan. ASAP, kailangan ko ng soko dito sa Panungyanan. Inamin ng lalaki na siya nga ang may-ari ng kotse ngayon pero itinanggi niyang siya
ang lalaking nagmamaneho nito nang makita ito sa CCTV. Kapatid niya raw ang humiram ng sasakyan noong March 1. Ikaw ang pinagbentahan naman niya. So, ikaw na naman, kinakailangan mo rin magbigay ng statement kasi technically din, may responsibilidad ka na rin ngayon kasi ikaw din yung bumili sa kanya. So, para malinis mo yung pangalan mo, kinakailangan mo, nandiyan na tayo, kapatid mo yan. Pero mamili ka, ikaw ang mai-indict dito o lilinisin mo ang pangalan mo. Which is which? Humarap sa amin ang tatay ng itinuturing na person of interest. Panawagan niya sa kanyang anak na hindi pa rin daw umuwi hanggang ngayon. Sumuko na at makipagtulungan sa mga otoridad. Nag-aalala, siyempre natatakot kung ano yung magiging mga sitwasyon. Sa akin, pakita na lang siya. Harapin niya na lang yung problema kasi naandyan na yan. Kasi kung magtatago ka pa, wala nang mangyayari. Hindi ma-resolve yung problema. Nang tanungin kung kabilang sa isang grupo o fraternity ang kanyang anak, Ako dito naman hindi nagkakaila eh. Isa rin akong miyembro. Hindi ko alam kung anong naging ano nila sa tungkol dun sa initiation rights na nangyari. sa CCTV footage na nakuha ng resibo, makikita ang silver na kotse na pumarada sa barangay Panungyanan. Maya-maya pa, tatlong lalaki ang nakitang naglakad sa kalsada. Paniniwala ng pulisya sila rin ang tatlong lalaki na naghatid kay Kenneth sa ospital. Simula nung Sunday, nung nalaman natin yung initial na identification ng sasakyan, so nag-exert tayo ng effort na malocate yung owner. So itinuro tayo sa tatlong owner kasi napagpasa-pasahan na yung sasakyan. Ang sasakyang nakarehistro sa kapatid ng person of interest, natagpo ang nakaparada sa gilid ng kanilang bahay. Dumating ang scene of the crime operatives para iproseso ang kotse at ang mga laman nito bilang ebidensya. Kinabukasan March 3, sumuko na sa PNP General Trias City, Cavite at lokal na pamahalaan ang nagpakilalang driver ng kotse na naghatid kay Kenneth sa ospital. Pero matapos daw sumangkuni sa mga abogado, nagdesisyon ang suspect na withdraw ang kanyang extrajudicial confession. Nung dumating yung lawyer, pinabayaan natin sila magkaroon ng discussion. After their discussion, nag-decide siya na hindi na siya magbibigay ng confession niya. At umalis na rin yung mga lawyer. So wala na kaming means para i-hold pa siya anymore. Ngunit kinaumagahan ng March 4, muling nagpasya ang kampo ng driver ng kotse na ituloy ang pagsasalaysay tungkol sa krimen. Sa araw na ito, formal na ring nakapagsampa ng kaso ang mga magulang ni Kenneth sa General Trias Component City Police Station. Nakakarap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ang suspect. Kung mapatunayang nagkasala, makakarap ang suspect sa hindi bababa sa 20 taong pagkakakulong. Samantala, ayon sa PNP, umabot ng 21 ang kasalukuyang iniimbestigahan para sa pagkamatay ni Kenneth. Ongoing po yung kinakandak ng investigation. Malinaw po na lumalabas ng kaso dito is yung violation nga po ng anti-hazing law, walang bail na kaso. Sinubukan ng resibo, nakuna ng pakayag ang PNTC colleges kung saan nag-aral si Kenneth at pinaniniwala ang sumali sa isang school-based fraternity. Tumanggi silang magbigay ng pakayag pero sa written statement na kanilang inilabas sa resibo, kinokondena raw nila ang nangyari sa estudyante nilang si Kenneth Alcedo at nakikipagtulungan na raw sila sa mga otoridad para mapanagot ang mga sangkot na individual, grupo o organisasyon. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel